Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, ikinalulungkot ko po na dumating na ang kinakatakutan nating lahat. Umaandar na po ang PIFITA. Katapusan na po ba ng dividend investing sa Pilipinas? Pag-usapan po natin. Welcome back! Ayan ang balita na inaabangan natin na huwag na sanang mabalita pa. Ang usapan pong PIFITA na itataas na po ang tax sa dividends po sa mga dividend stocks po natin, no? Pero bago po natin pag-usapan yung bad news po na yan, no? Konting segue lang tayo. Maiksi lang po. Less than 1 minute lang po to, no? Okay. Nagtataka po ba kayo, no? Na walang formal study kung gaano ka-effective ang mga gamot from nature. For example, yung mga kung ano-anong dahon po, no? While yung mga gamot po na galing po sa mga pharmaceuticals ay kumpleto at marami pong study. Kaya alam po natin kung gaano ka-effective ang mga drugs, no? Ilang percentage ang chances po natin gumaling pag uminom po tayo ng mga drugs po na yan. No, okay. Ang sagot po dyan ay simple lang po kasi po ang mga drugs po may sponsor po iyan. Kaya po meron silang study. May sponsor po sila. Sino ang sponsor nila? Hindi yung pharma po na nag-imbento ng gamot. Siya yung nagpo-push at siya yung nagpa-fund para magkaroon ng study kasi may vested interest po sila, kikita po sila dahil po sa study po na yan at pag nalaman na tao na effective po yan. Pero po, sino ang mag-i-sponsor kung effective ba ang bayabas para gumaling agad ang mga bagong tuli? Okay, wala pong kikita po sa mga ganyang study ng mga dahon-dahon. Kaya wala po kayo makikitang formal study kung effective ba ang mga dahon-dahon sa mga sakit-sakit. Puro kwento lang po at mga experience sa kakilala natin pero hindi po natin alam kung gaano po talaga ka-effective po yan. At balik na po tayo sa topic po natin. Very relevant po yung kwento ko po sa inyo. Mamaya pag-usapan natin, no? So, sa Philippine News Agency nung January po, no? Ayan na po si Recto. Nabasa ko po ito, no? A few weeks ago lang po, no? A few days ago. At gusto ko pong ibalita sa inyo. Ito na po, si Recto. I-discuss na po yung tweak priority tax measures with Senator. Ito na po, no, kasama na po dito yung PIFITA at ito na po, no, si Finance Secretary Ralph Recto. Okay, no? Okay. Dati akala ko senator siya, ngayon finance secretary na po pala siya, no? At gusto na po niyang mag-discuss sa Senado po ito. Pinupush na po niya ito, no? Ayan, ito po lalo-lalo na po itong Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act or PIFITA. Okay, ito po gusto po niya, no? Kasi galing po yung idea na to sa kanyang predecessor na si Benjamin Diokno. Magaling po ito si Diokno. At alam ko po, no, na gusto rin sundan ni Secretary Recto kasi of course, no, maganda yung mga ideas ni Diokno. Although sasaktan po tayo mga dividend investor, no? Ngayon, Recto said, no, however, kailangan po ng tweaking yung batas po na ipinropose po na ito, no? Ayan, no? Para daw po hindi ma-burden ang mga Pilipino. So gusto po nilang i-tweak, gusto nilang pag-aralan. Maganda ang idea, no? Those are the two measures. All the others will probably be the same, no? Like mining tax, single-use plastic, VAT, ganyan, digital services, ganyan-ganyan, no? Maybe a week or two from now, I'll be visiting the Senate to discuss all these measures with them, no? So talagang gusto na pong i-push, no, ni Finance Secretary Recto. Alright, ang PIFITA. At nakita ko po dito sa website naman po ng Senate of the Philippines, si Gatchalian naman po, si Senator Gatchalian, no? Delves deep into impact of PIFITA measure on Philippine economy. Ang gusto po mangyari, maintindihan pa po lalo, no? Ayaw nilang padalos-dalos. Ayaw ni Senator Which na padalos-dalos. Sabi niya, I want to understand how PIFITA, through the harmonization of tax, no, can create value to the economy, no? Dapat, okay, sige, ipapasa natin yung batas. So, kaya lang, kailangan maganda ang epekto po nito. Napakaganda po ng motive po niya, no? Ayan. How will PIFITA result in a change in market behavior? How will this grow the different financial sectors? For example, the debt market, the equities market, the insurance market. How can PIFITA increase market size? And hopefully, how will this increase tax take from
Ayan, no? Reduction of taxes but also improve the sector by enlarging the market size. Napakaganda po. Gusto talaga buting tingin, no, ni Senator Gatchalian. Naalala ko mayor kasi mayor namin sa Valenzuela to dati. As filed by Gatchalian, the proposed FIFITA measure will essentially cut the cost of raising capital and debt by reducing the number of tax bases and rates applicable to passive income. In general po, ito pong FIFITA po na ito, babawasan po ang tax. In general, yun po ang idea po niya. At tinignan ko nga po yung YouTube channel, no, ni Senator Vin, no, just a few days ago. Na po, pinopost na po niya na pinag-uusapan na. Ito na, nakakatakot na. Pinag-uusapan na po sa Senado ang FIFITA. Ayan, no. At sabi po sa Philippine Stars, no, revenue loss due to FIFITA may hit 126 billion pesos. So malaki po ang mawawalang pera sa gobyerno kasi in general po babawasan po nila ang tax, no? Kasi po ngayon daw po, no, ang passive income tax, no, as high as 20% sa Pilipinas at hindi daw po tayo competitive. So ilo-lower po iyon dahan-dahan yung 20%, no. Itong mga susunod na mga taon, dahan-dahan po yan. 20, 19, 18, 17, 16 hanggang maging 15 by 2028. Yun po ang target po nila. Ibababa po nila ang tax on passive income. Okay? From 20%, ibababa dahan-dahan to 50. Dahan-dahan ibababa po yan. Maganda naman po. Napakaganda po. Kaya lang po, ito po yung problema. On the other hand, it will increase the tax rate on dividend income. Tayo na po yung dividend investor, nadamay po tayo dito. For some reason, nasilip po nila na 10% lang po ang tax po natin, no? Gagawin na daw pong 15%. At hindi ko po alam kung dahan-dahan po ito. Katulad nung isa, ito mukhang biglaan po yata ito kung hindi po ako nagkakamali, no? Ito po yung masakla po dito, no? Hindi ko po kilala sino si Adriano, pero sabi dito, Adriano said, the increase mainly affects the rich, yung sa dividend tax daw po, no? But they can reduce tax exposure by diversifying their investment. Okay. Parang nagsabog lang ng mga kung ano-anong kung ano-anong financial terms, no? Hindi ko po ma-connect kung ano po kinalaman nitong dalawa, no? Rich at diversification. Ano ang kinalaman po nito sa dividend tax, no? Anyways, ayan, no? 10% to 15% is a 50% increase kung hindi nyo po nanonotice, no? 50% increase po ang mawawala, ang madadagdag na cost po natin sa tax po na to, no? Ang laki po na mawawala po sa atin. 10 to 15%. Imagine that, no? And I believe ngayon po hindi pa po effective po ito, no? Pinag-uusapan pa lang po kasi kakatanggap ko lang po ng dividends, no, last January at kinuwenta-kwenta ko po 10% pa rin naman po ang dividends ko po, no? Kaya lang gumagalaw na po ang gulong, no? Gumagalaw na po sa Senado. Completely disagree po ako na mayayaman po ang tatamaan ng dividend tax increase. Ako po, hindi po ako nag-agree po dyan. Hindi ko po sinasabi masama yung tao na nagsabi po nito. Ang sinasabi ko lang, hindi po ako naniniwala po dyan. Kasi po, ang mayayaman po, yung majority shareholders, yung mga family sa likod ng mga stocks po na to, yung talagang majority shareholder, sila po ang mayayaman. Hindi po tayo mga retail investor. At yung mayayaman po na to na families po na to, marami po itong option. Pwede din po silang hindi mag-declare ng dividends kung nasasaktan po sila sa additional 5% po na yan. Pwede po nilang gawin po iyan. Kasi sila naman po ang majority shareholder. Kung ano ang batas na gusto nilang gawin, no, ay masusunod po kasi ang botohan ay nasa kanila, no. Yung pera po kasi na yan, pwede nilang hindi i-declare na as dividends kung ganyan lang din kataas ang tax, no. Pwede po nilang i-keep na lang po yan sa balance sheet and they don't care. They don't care kung makatanggap pa po sila ng dividends o hindi. Kasi po, mayayaman na po ito, mga bilyonaryo po ang nasa likod po ng mga corporation po na ito. Hindi po nila kailangan ng dividends kasi mayayaman na po sila. At may makasweldo pa po ito sa mga company po na ito. Kasi usually, sila na rin po ang management. So may sweldo na rin po sila. Sila rin ang may-ari po nito, no? So yung kayamanan, andun lang yan, no? Andun lang yan. Kasi sila pa rin naman ang majority shareholders, sila pa rin ang may-ari niya, no? And they can wait forever or find other ways kung paano nila makukuha yung kayamanan po na yan, no? They could find other ways or pwede po sila mag-antay hanggang maging favorable ang condition. Ang after
affected po talaga dito tayo pong ordinary na retail investor. Na bakit? Gumagamit po tayo ng dividend stocks kasi po para ma-diversify ang portfolio po natin, ang ating retirement portfolio. Marami po tayong investment sa iba't ibang klase ng instrument at ginagamit lang po natin itong dividend stocks as another form of diversification. So masasaktan po tayo. Hindi na nga po natin alam kung paano natin ma-afford ang retirement natin. Kinuwenta po natin dati 20 to 30 million ang kailangan po natin para makapag-retire tayo ng maayos-ayos. Hindi pa po ito magarbong pamumuhay, no? Maayos-ayos lang po. Okay. Ano pa natin ma-afford po yan, ang retirement po na yan? This is very unfair, no? In my opinion, bakit unfair? Wala naman pong problema kung pipitan lang ang ipapasa na batas eh. Kaya lang po, i-consider niyo po yung balita na to. Yung stock transaction, bababaan ng tax. Yung dividend tax, itataas. Parang napaka-unfair po nun. No? Kasi ibababa yung tax, no, sa transaction, no? So, ano ibig sabihin, no? Ito nabalita po, last year po ito nangyari, no? From 0.6% na tax, magiging 0.1%. Grabe, 6 folds ang ibinaba po nito. Ang laki po na kinat na tax sa transaction cost pag tayo nagba-buy or sell po ng stocks, no? So, sino po ang affected pag binabaan ang tax sa transaction ng buying and selling of stocks? Tanungin ko po kayo, pag binabaan ang transaction cost, sino ang affected? Hindi po tayong dividend investor. Kasi po, taon na binibilang po bago po tayo mag-buy and sell, no? Ako po, pag bumili po ako, ang tagal-tagal po bago po ako mag-sell. Ay nako, tutubuan na po ng ugat yung stock bago po ibenta. At alam ko pa, marami po sa inyo, ganyan din po kasi inaantay nyo lang yung dividends. Wala mo kayong balak pag-sell eh, di ba? O dagdag laki ng dagdag sa position ninyo. Sino ngayon ang affected nito? Day traders po, no? Yung mga kaibigan po natin nagte-technical analysis at nagde-day trading at araw-araw po sila nagte-trade. Kasi po, very important po sa day traders na mababa ang tax po ng transaction so that they can do more. Mas marami pa silang trade na gagawin and this will increase the volume of day trading. Mag-i-increase po ang volume ng day trading, no? So bakit ibababa ang transaction tax? Bakit ibababa? Bakit binaba nila last year, no? Para pong gamot po kasi ito. Kaya ko po kinuwento sa inyo yung gamot kanina. Meron pong sponsor ang mga day traders. Kaya po may nagpo-push na mababaan po ang transaction tax kasi may bosses po sila na nagpo-push po na maigawa po ito. Ano po yung bosses po nila? Diretsoin na po natin. Philippine Stock Exchange is an exchange. Okay? So kumikita po ang isang exchange, malaking part po ng kanilang kinikita ay galing po sa transaction. May cut po sila sa bawat transactions. And ang brokers din po, mas kikita po ang brokers pag mas maraming transaction. So i-shortcut na po natin. It is in the best interest, no, ng exchange, ng brokers na pababain ng friction cost ng day traders para mas lalong tumaas ang volume ng trading at mas malaki ang kita ng exchange at ng mga brokers. Wala mo po masama po dyan. Kaya alam po, ang masakit po dito, sila napaboran, tayo pong long term ay hindi po napaboran. Parang unfair, no? Wala po akong nabasa po kasi, no, sa news noon last year, nabababahan po ang fees ng exchange at ng brokers. Correct me if I'm wrong, kung mali po ako, pakicorrect po ninyo. Ang alam ko lang po, ang bababaan yun, tax. Pero yung fees ng brokers at fees ng exchange, hindi ko po nabasa na may bababaan. Pero again, correct me if I'm wrong po, no? Yan, so government lang ang mababawasan ng tax, no? So paano nga tayo mga long-term investor? Paano tayo na nagbabarat ng buto para lang makaipon at umaasa na isang araw sana mabuhay po tayo sa dividends na lang, no? Sana one day kayanin na tayong buhay ng dividends para hindi na po tayo makapag-retire na po tayo ng maayos, no? Yung day traders, pinadali ang buhay nila, pero tayong long-term investors, parang napabayaan po tayo, no? So, ang question is the government evil or is the government ignorant, no? I believe po, para lang po sa akin, no? Hindi po evil ang government, no? Maganda ang purpose ng government, maganda ang purpose ng mga senators, maganda ang purpose ni Secretary Recto. Alam ko, maganda ang purpose po nilang lahat, no? Kaya nga sabi ni Senator Win Gatchalian, gusto nila pag-aralan, no? Kaya lang po kasi may representation po kasi ang day traders. Meron pong bosses, may nagpo-push
sa agenda po nila. Nandiyan ang mga brokers, nandiyan ang mga exchange. Hindi natin alam ang nangyayari behind the scenes. Pero of course, may bosses po na nagbibigay ng boses para po sa kanila, no? Pero tayo po mga investors, mga long-term investors, no, wala po tayong representation. Wala po tayong boses. Wala naman nakakilala sa atin. Ang konti-konti lang po natin. At guys, wala pong kumikita sa atin. Hindi po kumikita masyado exchange po sa atin. At ang mga brokers po sa atin. Kasi hindi naman tayo nagtatransaction. Andun lang po nakatenga lang po yung stocks. Nag-antay lang tayo ng dividend. So, wala. Sino po ang sponsor po natin? No? Ayan. So, I think, no, para lang po sa akin, I believe, no, kailangan natin mag-unite somehow. No? Kailangan natin mag-unite and find ng ways, no, na sana maparating po natin. Kaya po tayo tinawag na democracy. Edi gamitin po natin ang pagiging democracy po natin. No? Maaring magbigay po tayo ng boses. Say something, no? And sana mapaglaban din tayo at hindi po tayo masyadong mabugbog po nito tayong mga dividend investors. No? Ayan. No? Kasi retirement po ang pinag-uusapan po dito. Retirement po natin ay malaki po ang effect ng 50% increase. Alright. And naniniwala po ako, no, na marami po magagaling at mababuti ng mga young blood na lawmakers po tayo na pwede pong makinig po sa atin. No? Pero hindi nila po malalaman ang side natin. Hindi po nila malalaman ang side natin unless magsasalita po tayo. Unless sabihin po natin at talagang ganun na po. Gumawa po tayo ng action, no? And maybe we need to reach out to them, no? Maaaring kailangan po natin mag-reach out, no? Ito, tinignan ko po, no? Ayan, may email address po sa website po, no, ni Senator Win Gatchalian. Ano kaya to ba? I-sendan ba natin ng email to? Kaya natin, guys, no? Mapakinggan kaya tayo ni Senator Gatchalian. Tingnan nga po natin. Alright. I am a super fan po ni Senator Win Gatchalian, no? Kasi taga Valenzuela po ako. Grabe po ang ginawa po ni Mayor. Dati po siya Mayor ng Valenzuela. Ang ganda po ng ginawa po nila. Hindi ko po ma-express kung gaano po ako ka-thankful at ka-grateful, no? Kay Senator Win Gatchalian sa pagpapaganda po talaga ng Valenzuela. And I know na maganda po ang purpose po niya sa ating bansa. No? Tingnan po natin, no? Let's hope and pray for the best. Alright? Disclaimer lang po. Bahala lang po kayong magbasa po. No? Lahat po to, opinion ko lang po. No? Okay. Just as another community member. Alright. Like, subscribe, share the notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section. No? To God be the glory. Thank God for another video. Salamat po sa inyo lahat. God bless. Good night. Bye-bye.